mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kabarangay, at mga kababayan. Yan nga po lagi ang sinasabi ni Daddy Frankie. Alam niyo po mga kapatid, ito ay panawagan lang po sa DSWD. At mayroon lang po akong ipaalala sa inyo para po ay yung ano lang tayo, real talk lang po tayo dito sa pagtulong sa charity vlogger like Daddy Frankie. Ano po, at ipaalala ko lang po sa mga taga DSWD ang tungkol po kay Ate Cathy at sa nanay niya pong dating guro. Ano po, 'di ba, ang nanay ni Ate Cathy ay dating guro daw po. At talagang matalino po siya. Gaya na po dito sa Kitatay Alan na si Daddy Frankie pa po yung kanyang nilapitan. Ano po? Mga kapatid, mga kabarangay, ay sana po ay kung naaalala nyo po ang tungkol po kay Nanay Cathy or kay Ate Cathy na matagal na nakakulong ang kanyang anak na hindi niya pinalalabas. Ito po ay si Angela. Sa ngayon nga po mga kapatid, muli kong ipaalala po sa mga taga DSWD kung bakit po sa tagal ng panahon hindi po napansin ng taga DSWD ang pamilya po ni Ate Cathy. No? Dahil si Ate Cathy po hanggang ngayon si Daddy Frankie po ang tumulong. Yan po ay recommended po ng nanay, ng kapatid ng nanay ni Ate Cathy. Ano po? At ngayon nga po, si Tatay Alan lumapit kay Daddy Frankie para ma-rescue yung kanyang anak na si Angela para po maipagamot din. At yun po ay si Daddy Frankie ang gumawa ng paraan para po makuha si Angela sa poder ni Nanay Cathy. Di ba po? Kaya nasaan po ang katanungan ko po sa mga taga DSWD? Bakit yung ganitong problema hindi nyo po nabigyan ng pansin? At ngayon nga po, nalulungkot po ang karamihan ng mga followers ni Daddy Frankie dahil po pinagbawalan nyo na po na dalhin sa shelter niya ang mga tinutulungan niya. Diba? Nakakalungkot po isipin na lahat ng ginagawa ni Daddy Frankie na pagtulong sa ating mga kababayan, dapat po tayo ay magpasalamat dahil yung hindi nakikita ng gobyerno ng mga taga DSWD, nakikita po yan ng charity vlogger. Kung tutuusin po, dapat tayo po ay maging makontento, maging masaya dahil nakikipagtulungan po sa inyo po na nakapwesto sa gobyerno ang isang Daddy Frankie. Hindi po niya yung pagkakapirahan, sarili niyang pira po ay ilinalabas niya para po dito sa mga tinutulungan. Like Nanay Cathy, Tatay Alan, na si Tatay Alan, siya pa yung lumapit kay Daddy Frankie, hindi po sa inyo na mga taga DSWD or kapulisan para ma-rescue niya ang kanyang mga anak. O kanyang anak na si Angela. Di ba po? Kaya nakakalungkot pong isipin. Ako po hindi po maalis sa isip ko po na bakit may mga ganun.
na kung tutuusin po, nakikipagtulungan po sa inyo si Daddy Frankie. Yung hindi po ninyo naaabot ng tulong like Nanay Cathy at sa nanay niya po na mayroon pong nararamdaman na depression. Kaya po, ang Daddy Frankie po yung tumutulong. Nasaan po kayong mga taga-DSWD? Tingnan nyo po ang kalagayan ng bahay ng mag-ina. Di ba? Nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Na alam ko po na sana kayo po yung huwaran na tumulong. Pero sa totoo lang po, ang dami ko pong nalalaman about po sa mga taga-DSWD. Pag ibang lugar po ng mga followers ko po na talaga daw po ang mga taga-DSWD bago tumulong, ang dami munang hinihingi na kung ano-anong requirements. Lalo na po sa mga senior na kailangan pong magpensyon. Yung iba po namamatay na lang po na hindi man lang daw po nakatanggap ng pensyon ng ayuda ng taga-DSWD. Kaya nakakalungkot po talaga ang mga nalalaman namin. Dahil alam niyo po, dahil sa content namin po ang yung pagbabawal niyo po kay Daddy Frankie sa mga kanyang beneficiary na dalhin sa shelter niya, ang dami pong mga nag-comment na sila daw po ay talagang hindi nakakatanggap ng anumang tulong galing sa DSWD. Lalong-lalo na po yung mga senior na nakakatanggap po ng pensyon. Sila daw po ay 76 na. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakatanggap ng pensyon dahil po sa maraming hinihingi ng requirements. Alam niyo po mga kapatid, mayroon lang po yan ng birth certificate. Doon niyo po malalaman na senior na sila. Dapat po priority natin ang mga senior na makakatanggap po ng pension. Ano? Dahil alam ko po na sa loob ng 3 months, nakakatanggap po ng 3,000 or 6 months yata. Basta bay ganun po, 3,000 po ang natatanggap nila. Malaking bagay din po yun sa mga senior. Yung 3,000 yun na natatanggap nila. At pag dumating ka ng 80, mayroon ka pong matatanggap na 10,000. Pero ang dami po, bago po yan na ibibigay, ang dami pong requirements na ibinibigay. Ang napaka-importante lang po, birth certificate or marriage contract na mapatunayan kung ilang taong ka na. Di ba po? Dahil bago man lang sila mamatay, matikman lang nila yung tulong ng gobyerno. Di ba? Yun po dito yung panawagan ko po sa mga taga-DSWD na wag nang hadlangan ang pagtulong ni Daddy Frankie dahil po ay nakikipagtulungan lang po sa inyo na mga taga-DSWD si Daddy Frankie. Wag niyo pong bibigyan ng kahulugan na magiging insulto sa inyo dahil si Daddy Frankie talaga po na tumutulong lang. Hindi po pinagkakapirahan. Dahil sarili niyang bulsa, ilinalabas niya po ang tulong sa ating mga kababayan. Gasino naman po yung sponsor magbigay ng ganito, pero mas malaki lamang ang pinamimigay ni Daddy Frankie. Lahat ginagawa ni Daddy Frankie para lang po makatulong sa ating mga kababayan. Mga kababayan, mga kabarangay, di ba? Kaya ako po dito kay Daddy Frankie, salute talaga ako. Saludong-saludo talaga ako sa pamamaraan niya po kung papaano po siya tumulong sa mga kababayan natin. Di ba? Dahil, imagine, Tatay Alan, sino ang linapitan niya para rescue ang kanyang anak na si Angela doon sa puder ni Nanay Cathy? Di ba? Si Daddy Frankie. Teacher Mary Jane, sino ba ang naglapit o nag-recommend kay Ate Mary Jane, di ba? Vice Mayor ng Pangasinan. Doon ibig sabihin po,
pinagkakatiwalaan po si Daddy Frankie. Kaya sana po sa mga taga-DSWD, sa gobyerno natin, payagan nyo na pong manatili ang kanyang mga beneficiary dahil iyan po ay clean. Walang magulang, walang pamilyang mapupuntahan po si Junjun, si GR, si Bandam. Hanggan po yan magpalaboy-laboy uli sa kalsada. Babalik sa kalsada. Mayroon nga po akong napanood na si Vince TV na ganun din po ang ginawa nyo. Nasaan ngayon? Kinuha nyo yung mga beneficiary. Nasaan ngayon? Nasa lansangan uli. Di ba po? Dapat nga kayo maging masaya. Alimbawa man may nalabag sa batas na walang permit. Di sana nag-advise kayo na ganito ang gawin nyo para makapag-operate kayo na makatulong sa ating mga kababayan. Ganito po ang gawin nyo. Ituro nyo kung ano ang tama. Di ba? Para yung makatulong tayo sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong. Like po talaga sila Kuya GR at Junjun Bandam, Oliver. Dahil alam naman natin po, lahat talaga po na nangangailangan ng tulong. Dahil aminin natin, real talk po mga taga-DSW, nasa gobyerno. Hindi ganun kadali ang tumulong like Daddy Frankie. Dahil sila Daddy Frankie, napakasipag po nilang maghanap. Kayo nakaupo lang dyan sa opisina nyo. Di ba? Kaya alam ko rin po yan. May mga kakilala po tayong nanunungkulan po sa DSWD. Yan sa bayan namin, Pilar Sorsogon. Alam ko po, kailangan dumaan pa sa kung ano-anong proseso para po matulungan ang isang tao. Hindi po ganun. Kung immediately ang tulong ibigay agad, like Daddy Frankie. Ginagawa ang paraan. Sabihin na natin po na kumikita si Daddy Frankie sa mga vlog niya. Pero yun po ay itinutulong ni Daddy Frankie po. Nandiyan po kami nakasubaybay kay Daddy Frankie sa mga vlog niya. Alam namin, lahat ginagawa ni Daddy Frankie ng paraan para lang po siya makatulong. Dahil nga pinagbawalan ninyo, anong ginawa ni Daddy Frankie? Di ba? Dinala lahat ng mga beneficiary niya doon sa bahay ni Ate Nida dahil namimiss nga ni Ate Nida ang kanyang mga kasamahan. Normal po yun. Kaya dahil po mapagbigyan lang ni Daddy Frankie, dinala niya po doon lahat, pati nga si Yaya Pili na mga nag-aalaga po sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, dinala niya po lang para po mapagbigyan niya lang si Ate Nida dahil bawal na nga pong dalhin doon sa shelter si Ate Nida. Di ba po? Gaya po dito, kinanay ni Ate Cathy at si Ate Cathy po, yan po ay ipagagamot na rin ni Daddy Frankie pero nakakalungkot po, hindi pwedeng dalhin na sa shelter. Di ba? Kaya dapat po kung anong dapat gawin ni Daddy Frankie para yung mga tinutulungan niyang may mga depression para maalagaan, mabuti, ma-full recovery, mapakain mabuti, mapainom ng gamot. Sabihin nyo, advice nyo kay Daddy Frankie kung ano ang dapat niyang gawin. Di ba? Yun po ang maganda. Hindi yung pagbabawalan nyo na lang basta-basta si Daddy Frankie na bawal na ang mga beneficiaryong dalhin sa shelter niya. I-advise nyo ng maganda. Para si Daddy Frankie malaya po siyang tumulong na walang pangamba na baka kung ano ang gawin sa kanya ng gobyerno. Di ba po?
Yun lang po mga kapatid ang masasabi ko. Maging patas po tayo. Kung wala namang ginagawang masama, sana po pagbigyan nyo ang isang taong tumutulong. Dahil alam ko si Daddy Frankie ay tumutulong lang po sa hindi natin po nakikitang mga gobyerno. Kaya po yung iba, instead na sa inyo lumapit, kay Daddy Frankie po nila, i-recommend po yung mga taong may depression. Gaya po sa nanay ni Kati at kay nanay Kati. At ganun din po, si Tatay Alan, lumapit din po yan kay Daddy Frankie para po mailigtas niya yung kanyang anak na si Angela. Yan mga kapatid, hanggang dito na lang. Sana po tayo ay pakinggan po ng mga taga-DSWD at nangangalampag po ako sa gobyerno natin na pag-aralan mabuti kung ano talaga ang dapat gawin ni Daddy Frankie para manatili po sa kanya ang mga beneficiary niya pong sinimulaan niya na sana po ay hindi na bumalik sa dati. Yan lang po mga kapatid. Marami pong salamat sa ating mga gobyerno. Nandyan po ang respeto ko. Ang pananawagan ko po sana ay mapagbigyan natin po ang kahilingan ng karamihan po na mga nagsusubaybay kay Daddy Frankie. Dahil katanungan nga po, ano po ba ang dapat gawin ni Daddy Frankie para manatili ang kanyang mga beneficiary sa kanyang shelter. Yan lang po mga kapatid. Marami pong salamat at please support po natin Daddy Frankie at ang kanyang team. Aling Rochelle po, suportahan po natin at siyempre naman po huwag tayong makalimot ng magtamsak at suportahan po si Malo de los Santos na nandyan lang po na nagsasabi po ng pawang katotohanan. Yan lang po, maraming salamat. Thank you so much sa mga viewers na nagpatuloy na nagmamahal kay Malo de los Santos. Please subscribe Malo de los Santos at wag po natin kalilimutan po ang magtamsak po. Ano po? Thank you so much! We love you! Bye-bye!